mga taong normal, almost perfect na pero wala namang narating sa buhay. Samantalang may mga tao namang kulang o may diferensya sa piyesa pero nagtatagumpay at may nararating. Ito po ang kwentong magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat at magdudulot ng aral na lagi pong may pag-asa. Ito ang kwentong magbubukas sa mga mata natin na sa mundong ito, maging pa tayo ay kailangan nating lumaban sa mga pagsubok sa buhay upang makamit natin ang ating mga pangarap. Ito po ang kwento ng kabarangay po natin na nagpapatago sa pangalang Simonel. At ako po si Papa Dudot. Dear Papa Dudot, sweet and hot afternoon po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko po sana na ang itawag niyo po sa akin ay Simonel. Lagi po akong humahanga sa pelikulang Simone with Al Pacino. Gustong gusto ko po ang ilusyon ng pagiging si Simone. Napakaganda, flawless at super popular, pero hindi po siya totoo. She was just an illusion. Masarap mangarap, masarap mag-ilusyon pero nakakapagod din at nakakasakit ng damdamin kapag imumulat mong muli ang iyong mga mata at kahit ayaw mong haharap at haharap ka rin sa katotohanang ganito ang buhay. Hindi perpekto, mahirap, masakit, ang daming pagsubok. Lumaki po akong taban sa aking puso ang isang pangarap na maging kilala, maging sikat. Bilang isang bata noon ay pangarap ko po ang maging isang sikat na artista. Pangarap ko noon na lahat ng tao ay kilala ang pangalan ko at kilala ako. Pangarap ko ang maging isang ehemplo ng kasikatan at kagandahan. Ito ang pangarap na namahay sa puso ko noong bata pa ako. Ngunit habang ako ay lumalaki, ay bumabahaw ang aking pangarap. Alam kong imposible sa akin ang maging artista. Sadyang pangarap lang ito. Ngunit alam kong may pag-asa pa akong natatanaw na kahit papaano ay magiging kilala. Magiging sikat kahit papaano. At ito ngayon, Papa Dudot, ay nakamit ko na. Isang text ang natanggap ko noong November 25, 2008. Dama ko sa aking puso na matutupad na ang pangarap kong makilala. Lumaki po ako sa probinsya sa pangangalaga ng aking napakabuting lola. Sa isang public elementary school po ako nag-aral mula kinder at kahit ako'y isang munting bata pa lamang noon, ay nakakaya ko nang umuwing mag-isa sa pamamagitan ng paglalakad lamang mula sa eskwelahan. Si Lola ang nagturo sa akin ng daan. Kaya naman ang katedral, ang Rizal Street sa amin, at isang tulay, ang mga ito ay naging bahagi ng aking kabataan dahil araw-araw ko itong nadadaanan at nakikita. Siguro ang mga matatanda ng tricycle driver sa mga matagal nang nakatira sa Rizal Street ay natatandaan pa nila ako. Ako yung batang babaeng maliit, maputi, at may munting kapansanan. Opo, Papa Dudot. May kapansanan po ako pero noong maliit pa ako at wala pang muwang sa mundo, hindi ko ito iniisip bilang isang kapansanan. Mas naniniwala ako noon na ang pagiging kakaiba ng aking kamay ay isang swerte at hindi kapansanan. Ang aking lolo ang nagmulat sa aking murang isipan noon na ang aking kapansanan ay isang swerte. Kapag siya ay nagsusugal noon ay sinasama niya ako. Ang ginagawa ni Lolo ay inihahaplos niya ang kanyang baraha sa aking kaliwang kamay na may kapansanan. At nakikita ko pagkatapos ng laro na talagang nananalo si Lolo. Masayang masaya siya. Hanggang sa isang araw na muli akong kinandong ni Lolo sa kanyang sinapupunan habang nakaharap sa sugalan.
Muli niyang inihaplos sa aking kaliwang kamay ang kanyang baraha at saka sinabing, "Napakaswerte naman talaga ng aking apo. Eto ay haplos ko na ang aking baraha sa iyong kaliwang kamay. Ay, ito na ang swerte ko. Nako, mananalo na naman ako nito." Mabait ang aking lolo at lola, Papa Dudot. Sila ang nakalakhang kong mga magulang dahil ang aking mama ay isang masikap na ina. Noong una, naninilbihan bilang kasambahay sa Maynila si mama. Ito ayon kay lola ay noong matapos niya akong iluwal. Sanggol pa rin daw ako noong iwanan ako ni mama kay lola. Wala akong kinagis ng ama dahil si mama ay biktima ng maling pag-ibig. Hindi inakala ni mama na ang lalaking nakabuntis sa kanya, ang aking ama, ay may asawa na palang iba. Sa madaling salita ay nalinlang ang aking kawawang ina at ako ang naging produkto ng kanyang pagkakalinlang. Ewan ko kung nilinlang din lang ako ng mama ko sa totoong dahilan kung bakit ganito ang nangyari sa kamay ko. Ayaw kong isiping tinangka niya kung ilaglag noon kaya nagka-diferensya ako kaya mas pinapaniwalaan ko na lamang ang kanyang kwento na ipinaglihin niya ako. Madalas daw sila noon sa Manila Zoo at aliw na aliw si mama sa ilong ng elepante. Noong nasa elementarya na ako, noon ko na nararamdaman ang kaapihan mula sa mga kaklase ko dahil sa aking kapansanan. Pinagtatawanan at kinukutya nila ako. Mayroon pa kaming tarantadong kaklase noong grade 4 pa ako. Hindi ko siya makakalimutan. Angelo ang pangalan niya. Lahat ng kaklase ko halos ay binubuli niya. Halos lahat naman kami ay takot sa kanya, pero ako ay may paraan para hindi niya ako bwisitin. Binabayaran ko siya ng piso. Piso lang naman ang katapat niya. Nagiging mabait na siya sa akin sa halagang piso lang. Pero huwag ka, malaki na ang halaga ng piso noon. May kapitbahay din akong kababata ko pa. Kaeskwela ko din. Siya na siguro ang pinakabwisit na kababata ko noon dahil walang sawa siya sa panunukso sa akin. Nakagawa pa siya ng kantang pangasar sa kapansanan ko. Itinuro pa niya ito sa mga kalaro namin, kaya kapag napagtitripan nila ako, kinakanta nila ang chorus. Ako naman ay tatakbo na lang, iiyak saka magtatago sa ilalim ng bahay namin. Pero susundan pa rin nila ako, lalo pang ilalakas ang pagkanta sa kanta na pangungutya nila sa akin. Wala akong magawa kundi ang takpan na lang ang aking dalawang tenga upang hindi ko marinig habang umiiyak na lamang ako. Ang batang yun, dahil nga kay eskwela ko din ay itinuro din niya ang kantang iyon sa mga kalaro niya sa eskwelahan. Kaya noon pati sa school ay nagkokoro sila sa pag-cheering squad at pang-aapi sa akin. Iiyak lang ako pero hindi ako nagsusumbong kahit kanino. Tuwing papasok sa eskwela, wala akong tanging dalangin, kundi sana hindi nila ako mapagtripan. Kahit kasi aping-api na ako, wala sa isip ko ang maghinto sa pag-aaral. Dahil may pangarap ako. Pangarap na gusto kong abutin kahit pa may kapansanan ako. Malaki ang tuwang nadama ko noong sa wakas ay natapos na ako sa elementarya. Pagpasok ng high school, may takot pa rin ako na baka sasapitin ko rin ang pangungutyang dinanas ko noong elementarya ako. Pero nagkamali ako. May mga pumansin man sa akin noong high school ako pero hindi na parang nakakasakit ng damdamin. Tinatanong lang nila ako na sa paraang maayos kung ano ang nangyari sa kamay ko. Ikinukwento ko naman sa kanila ng buong lugod ang alam kong tungkol sa aking kapansanan. Noong high school na rin ako nagkaroon ng tiwala sa sarili ko at unti-unti ay lalong nagiging matatag ang loob ko dahil naisip ko na wala akong mapapala kung iintindihin ko ang kapansanan ko. Wala akong mapapala kung ikakahiya ko ang sarili ko dahil baka maging balakid lamang ito sa pagtupad ng aking mga pangarap.
Namuhay ako na parang normal, inile-level ko ang sarili ko sa iba na para bang pare-pareho lamang kami na walang kapansanan. Pinagbuti ko ang pag-aaral ko at pinanindigan ko ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ko. Ngunit muli ako nagkaroon ng kababaan ng loob o hiya noong makaramdam ako ng pag-ibig sa isa kong kaklase. Siya si Alejandro. Noong malaman niyang crush ko siya, noon ako na-conscious sa sarili ko. Lalo na sa aking kapansanan, kaya naman mula noon ay tinatakpan ko na ng panyo o labakara ang imperpektong bahagi ng aking katawan. Bigla ako nagkaroon ng hiya. Bigla ako na-conscious pero ito ay lumipas din. Si Alejandro ay hanggang doon na lang. Crush ko lang. Ang lalaking umiibig sa akin ay dumating noong 3rd year high school na ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Harod. May lahing Hapon at halata ito sa kanyang itsura. Lalo na sa kanyang pananalita. Hirap siyang magsalita ng Tagalog. Guwapo at matangkad si Harod. Nakilala ko siya sa pamamagitan ng isa kong kaklase noon. Nanligaw si Harod at alam kong tapat naman siya. Ngunit kwestiyon ng mga kaibigan ko kung ano talaga ang layunin ni Harod sa akin. Bakit ako pa ang napili niyang ligawan? May pagdududa rin ako noon, Papa Dudut, subalit lubha ang pagpintig ng puso ko para kay Harod. Kaya't sinagot ko siya. Kaya siya ang masasabi kong una kong pag-ibig o first love. Noong 3rd year high school ako, Papa Dudut, noon ko naramdaman ang kilig at saya ng pagkakaroon ng boyfriend sa katauhan nga ni Harod. Kahit na hindi rin nawawala sa ugong ng isipan ko ang madalas na sabihin ng aking mama noon. Hindi nawala sa isipan ko ang mga linyang ang mga lalaking yan ay pare-parehong manloloko. Matapos nilang makuha ang gusto nila sa'yo, saka kaiiwanan. Kaya ikaw, Semonel, huwag kang magtitiwala sa mga lalaking yan. Nasa Hong Kong na si Mama noong mga panahong nag-iibigan kami ni Harod. Pero hindi naman ako lubos na naging malaya dahil nariyan ang lolo ko at mga uncle kong napaka-istrikto. Ipinakilala ko si Harod sa kanila kaya naging casual ang pagdalaw ni Harod sa akin dito sa bahay noon. Kay Harod ko rin naranasan ang unang yakap at halik ng isang lalaki. At hindi ko talaga maipaliwanag noon ang kilig na sumanib sa aking pagkatao. Ngunit totoo pa lang kapag ibinigay mo ang iyong labi sa iyong boyfriend, hindi malayong ang susunod niyang hihilingin ay yun na. Ilang beses din nagtangka si Harod na angkinin ang aking dangal, subalit sumasaklob sa akin ang takot. Kasabay ng pag-ugong ng mga salita ni Mama. Huwag magtiwala. Sana nga ganun kadali yun dahil ang totoo ay nakakadama ako ng awa kay Harod noon kapag hindi ko napagbibigyan ng kanyang kahilingan. Mahal ko siya at tiwala na rin ako sa pagmamahal niya sa akin. Hindi ko makakalimutan ang isang halimbawa ni Harod ng pagpapatunay niya ng kanyang pag-ibig sa akin. Minsang lumakad ang barkada. Hindi ako nagpaalam. Ginabi pa kami kaya naman noong ihatid ako ni Harod sa bahay ay nanggagalaiti sa galit ang uncle ko. Kahit dalaga na ako noon ay sinasaktan at pinagbubuhatan pa rin ako ni uncle. At noon nga ay ginawa niya iyon sa harap ng boyfriend kong si Harod. Umalma si Harod. Inawat niya si uncle. Ako na lang po ang bugbugin mo. Huwag niyang girlfriend ko. Ito ang matama niyang tirada kay uncle. Lalo namang nag-init si uncle. Nakadampot ng isang pirasong bakal na handa niyang ihampas kay Harod. Mabuti na lamang at umawat si Lola. Siya ang nagpaalis kay Harod bago pa may masamang mangyari sa kanya. Akala ko noon, Papa Dudut, ay tunay ang pagmamahal ni Harod. Mabuting at umugong sa isipan ko ang bili ni Mama
na huwag magtitiwala. Nagtapos kami ni Harold noong mabalitaan kong nag-uuwi siya ng babae sa bahay nila. Noong tanungin ko siya kung totoo ang nabalitaan ko, ang naging sagot niya sa akin, ayaw mo kasing ibigay yung gusto ko eh. Kaya ayun, ginawa ko yun. Kahit masakit sa akin, noon ko na siya kinalasan. Kahit masakit sa akin dahil mahal ko pa siya. At siya ang first love ko. Si Harold ang unang lalaking nagpadama sa akin ng pag-ibig. Siya din ang unang nagpalasab sa akin ng pasakit dahil sa pag-ibig. Nahirapan ako noon, Papa Dudut. Hindi ko pa rin makakalimutan ang gabing umiiyak ako at mga araw na parang wala ako sa aking sarili. Nilibang at inaaliw ako ng mga kaibigan ko. Isinasama nila ako sa mga lakad nila upang hindi raw ako magkaroon ng mga oras na maalala ko lamang si Harold. Hanggang sa isang araw, isinama nila ako sa ibang bayan. Doon ko naman nakilala ang pangalawang lalaking nagmahal sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Yoji. Kung sa itsura, maging sa pagdadala ay walang panama si Yoji kay Harold. Walang itsurang ipagmamalaki si Yoji at maging sa estado ng buhay. Hindi nga nakatungtong ng high school si Yoji at noong makilala ko siya ay 18 years old na siya. 60 naman ako at marami na siyang bisyo. Ang alam ko, halos sa bahay ng barkada na siya nakatira. Gayon pa man, bilib ako sa sigasig at katapatan ni Yoji sa panliligaw sa akin. Alam ko din naman kasing hindi ako bagay sa isang kasing gwapo ni Harold. Kaya't nasa isip ko noon na baka pwede ko nang pag-aralang mahalin si Yoji. Mabait si Yoji at malaki ang paniwala ko noon na makakatulong siya ng malaki sa hangarin kong makalimutan si Harold. Hanggang noong mga panahong iyon, ay nakabilanggo pa rin ako sa sakit na iniwan ako ni Harold. Masakit yun, Papa Dudut, sa aking puso. Iyong sakit na gusto ko nang magwakas. Iyong alaala ni Harold na gusto ko nang limutin. Naniniwala ako noon na matutulungan ako ni Yoji kapag tinanggap ko ang pag-ibig niya, kaya tinanggap ko naman. Ngunit talaga yatang maging ang pagkakataon ay hindi sang-ayon sa amin ni Yoji. Kasi pati ang lola ko napapangitan sa kanya. Ayaw ni lola kay Yoji pero porsigido si Yoji. To the extent na bigla na lang siyang dumating at kasama na niya ang tatay niya. Mamamanhikan daw sila. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon na nangaha si Yoji na mamanhikan sa amin. Noon ako bumilib sa tindi ng pagmamahal niya sa akin. Ni hindi naman namin na pag-uusapan na gawin niya ang bagay na yun. Natural ay umalma ang aking lola. Tahasan niyang sinabing hindi pa mag-aasawa ang apo niya at pag-aaralin pa niya ako. Sa totoo lang, umanga ako sa kadakilaan ng pag-ibig ni Yoji sa akin. Pero ang totoo, bigo ako sa pagsisikap na pag-aralan siyang mahalin. Kahit anong pilit ko sa sarili kong ibigin din siya, ay kusang umaalagwa ang puso ko. Noon ay napagtanto ko na malaking pagkakamali ang ginawa kong pagtanggap sa pag-ibig niya sa kabila ng katotohanang wala akong damdamin para sa kanya. Kaya ako na rin ang tumapos ng maling relasyon na iyon noong makakita ako ng pagkakataon. Graduation ko noong high school ngunit hindi siya nagpunta. Ito ang naisip kong dahilan para i-break siya. Alam kong mababaw lang pero wala akong maisip na dahilan para kalasan siya. Tinutuluyan ko na siyang i-break pero ayaw niyang pumayag. Ang sabi niya, hindi raw kami maaaring maghiwalay at hindi matatawag na break na kami dahil hindi pa siya pumapayag. Lalo lang ako nairita sa kanya noon, Papa Dudut. At natuto na akong mamuhi sa kanya at mula noon ay iniiwasan ko na siya. Iyon na ang
pinagsisikapan kong gawin. Ang iwasan siya ngunit masikap naman siya sa pagbuntot-buntot sa akin. Sa tuwing may pagkakataon siya ay pinupuntahan niya ako at kahit hindi ko na siya hinaharap o pinapansin, ay talagang nakabuntot pa rin. Lahat ng lugar kung saan sa tingin niya ay makikita niya ako ay nagpupunta siya pero hindi ko siya hinaharap. Oo, bilib ako sa pag-ibig niya sa akin pero naiinis ako, Papa Dudut. Naiirita ako sa katangahan niya at katigasan ng ulo niyang tanggaping hindi ko siya gusto. Nakukonsensya rin ako at naaawa sa kanya dahil sobra ang pagmumukhang tanga niya at pagbuntot-buntot sa akin. Kahit hindi ko siya pinapansin. Pero alam kong iyon ang tama dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko naman siya maaaring ibigin. Noong college na ako ay bahagya akong nagdamdam dahil hindi ako napayagang i-enroll ang gusto kong kurso. Mass communication kasi ang gusto kong kurso ngunit noon daw ay puno na ang mass comm kaya pinakuha na lang ako ng BSIT. Noon ko naman nakilala si Denny na isang gwapong tricycle driver. Alam mo, Papa Dudut, umahanga ako sa mga lalaki naglalakas ng loob na ligawan ako, ngunit sa una pa lang ay agad na ako nagkakaroon ng pagdududa, lalo na't may itsura. Gaya ni Denny, ang profile ng kanyang mukha ay malapit sa mukha ni JC De Vera. Moreno nga lang si Denny. Kahit umuukil-kil sa isipan ko ang babala ni Mama noon na huwag magtiwala sa mga lalaki, maging ang hapding iniwan ni Harold sa akin ay muli kong binuksan ang puso ko para kay Denny. Noong mga panahong ito, Papa Dudut, ay hindi pa rin ako nilulubayan ni Yoji. Mula sa amin kung saan ako nakatira ay nakakarating pa siya sa eskwelahan upang makita niya at makausap lang ako pero lagi siyang bigo dahil talagang ayaw ko siyang harapin. Si Denny ang nakagawa ng paraan upang lubayan ako ni Yoji. Ginausap ni Denny si Yoji ng masinsinan. Sinabi niyang siya na ang boyfriend ko at kailangan na niyang tanggapin na hindi na kami. Noon pa lang tumigil si Yoji sa pagbuntot-buntot sa akin. Nakadama ako ng kaluwagan ng loob noong tumigil na nga si Yoji dahil hindi na ako mahihirapan sa sitwasyong laging may iniiwasan at kinakainisan. Pero deep inside me, ay nakadama din ako ng awa para sa kanya. Alam kong nasaktan ko siya at alam kong mahirap din sa kanya ang tanggapin na matapos ang mga paghihirap at pagsisikap niyang paibigin ako, ay nabigo pa rin siya. Tangka ulit ako mag-enroll o mag-shift sa kursong gusto ko talaga pero sawing palad ulit akong hindi natanggap. Sa halip ay nag-enroll na lamang ako ng BS Entrepreneurs dahil naroon din ang major subjects na kailangan ko sa Mass Comm. Talagang wala akong ibang kurso noon, Papa Dudut, kundi Mass Comm dahil sa alam kong ang pagkuha lamang ng kursong ito ang magpapatupad ng pangarap ko maging broadcaster. Suportado ako ni Denny sa pangarap kong ito at siya man ay nalungkot noong muli akong nabigo sa pag-enroll sa Mass Comm. At iginalang din ni Denny ang aking dahilan kung bakit ayaw ko na talaga ng BSIT. Mabuti nga at nariyan palagi si Denny para sa akin noon. Kapag nakasakay na ako sa tricycle niya, parang nawawala ang sama ng loob ko. Mahal na mahal ko si Denny noon, Papa Dudut. Yung bang parang talagang natural na bahagi na siya ng buhay ko. Ngunit hindi ko alam na hindi pala kami magtatagal. Lubha akong nasaktan noong malaman ko ang isang bagay tungkol kay Denny. Isang bagay na may hawig sa naging buhay ko. Iniwalayan ko si Denny dahil gusto kong itama niya ang pagkakamaling kagaya ng pagkakamali ng aking ama. Masakit, Papa Dudut, at mga kabarangay ang humiwalay sa taong mahal mo pa, pero alang-alang sa pagiging tama. Pikit mata, nakipagkalas ako kay Denny.
Si Denny ay hindi malayong maging kagaya ng papa ko kung hindi ko siya hihiwalayan. Nabuntis ni Denny ang kanyang ex-girlfriend at alam kong kahit pa ayaw niya ay dapat lang na panindigan niya ang responsibilidad niya sa kanyang ex. Ako'y isang taong lumaking wala ding ama dahil ang aking biological father ay dati na palang may pamilya noong mabuntis niya si mama. Ayokong ang anak ni Denny sa babaeng iyon ay mamulat din sa mundong naghahanap lagi ng ama. Mapalad ako dahil mabait ang aking lolo na siyang naging ama ko habang ako'y lumalaki. Ngunit hindi gaanong matagal ang panahong inilagi ni lolo sa mundong ito. Siya'y kinapitan ng isang klase ng sakit na hindi nagagamot at naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong nasa elementarya pa lamang ako. Mahirap mabuhay ng maraming kulang sa buhay mo. Lalo na kung ang kakulangang ito ay isang bahagi ng katawan mo o isang miyembro ng pamilya mo, gaya ng ama. Kaya ang matibay kong dahilan noong upang harapin ang sakripisyong pakawalan si Danny ay upang panindigan niya ang responsibilidad niya sa babaeng nabuntis niya. Isa pa, ang pagkakatuklas ko sa bagay na iyon ay alam kong magiging dahilan na rin ng pagkasikip ng mundo ko para sa amin ni Denny. Kaya kahit ikadurugo muli ng puso ko, ay pinakawalan ko siya. Second year college na ako sa wakas, Papa Dudut, ay nakapasok na ako sa College of Mass Communication. Sa Mascom ko na rin nakilala ang mga kaibigang noon pa lamang ay alam ko na ang habang buhay ko ng pahahalagahan. Sila Eds, Cherry, Maricon at Aris. Klik na klik ang barkadahan namin dahil may kanya-kanya kaming personality. Si Eds ay tubong Palawan at siya ang pinakamadaldal sa tropa. Si Cherry naman ay galing sa pamilyang may kaya at isa siyang spoiled brat. Si Maricon naman ay maganda at sobrang studious pero parang siga sa kanto kung umasta. While si Aris naman ay nag-iisang lalaki sa aming close friendship. Lalaki ang tindig pero pusong babae naman. Sa totoo lamang, Papa Dudut, ay marami kaming magkakaibigan. Ngunit ang apat na nabanggit ko ay talagang nakasama ko hanggang sa magtapos ako ng kolehiyo. Kasabay ko silang nangarap na balang araw ay magiging kilala kami sa broadcasting world. Maging newscaster, DJ o baka TV reporter. Naging challenging ang college ko, Papa Dudut. Mahirap pero masaya, lalo na't nariyan lagi ang mga friends ko. At lalo pang naging masaya noong dumating naman sa buhay ko ang isang textmate boyfriend. Oo, Papa Dudut, pumatol din ako sa text. Siya si Albuen. Kaso, 5 buwan ang binilang ko bago kami nagkita. Tanggap naman ni Albuen ang kalagayan ko. Ay minangkapansanan ko na bagay na ikinatuwa ko. Kaso, nalungkot ako noong magpaalam si Albuen. Mag-a-abroad kasi siya noon at ako yung taong walang tiwala sa long-distance relationship. Kaya kahit masakit, nakipag-break ulit ako kay Albuen bago siya nag-flight. Iniisip ko na lamang na hindi siya ang right guy at mas mabuting mag-concentrate na lamang ako sa pag-aaral. Noong mga panahong ito, Papa Dudut, ay komportable na ako sa mga taong nakakasalamuha ko. Hindi ko na kailangan magtago kaya naman na parang hindi na big deal sa akin ang pagkakaroon ko ng kapansanan. Feel ko na normal ako kasi nagkaka-boyfriend ako at ako pa nga ang nagtataray na mang-break kapag sa tingin ko'y hindi na mag-workout ang relationship. 4th year college na ako noong magkalakas ako ng loob na sumali sa mga programa sa radyo. May isang FM station kasi sa probinsya na tumatanggap ng mga callers para bumati sa on-air. Sinadya kong gawing flirt ang boses ko noon sabay ng pag-iere ng aking numero. Noon ay sinabi kong ayaw ko ng mga magmi-miss call.
Pero meron pa rin isang pasaway na nagpapa-miss call. Nagpakilala siya at ang sabi pa niya, kahit na makulit ako ay sana'y maging ka-textmate mo ko. Na-impress naman ako sa kanya dahil talagang mukhang desidido talaga siyang maging ka-textmate ko. Ang ginawa niya, niloloadan pa niya ako. Saan ka pa? At ayun nga, siya ang napili kong ka-textmate. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon nung una kaming maging textmate. August 20. At wala akong pagsisisi. Siya ang napili kong maging ka-textmate. Dahil ang lalaking ito, hanggang sa ngayon, siya pa rin ang nagpapatibok ng puso ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Lindon. Pareho kaming 4th year college ni Lindon noong magsimula kaming maging textmate. Sa isang computer school siya nag-aral. Ilang araw din kaming naging textmate. Sensible talaga siyang ka-text. Kaya naman kahit lahat ng bagay na tungkol sa aming mga sarili ay napag-uusapan namin sa text. Pero syempre, ang tungkol sa kapansanan ko ang pinagdadalawang isipan kong ikwento. Noong unang pagkakataong marinig ko ang boses niya sa telepono. Kinilig ako sa timbre ng boses niya at ramdam ko kaagad ang natatanging personalidad ng textmate ko. Hanggang sa mag-decide na kaming magkita sa isang fast food. Pero syempre, nasa akin ang takot dahil baka mapansin niya ang kapansanan kong mahusay ko lang na tinatakpan ng panyo. Matapos namin kumain, inihatid niya ako sa bahay. Ngunit bago siya umalis ay masuyo niya akong hinagkan sa mga labi. Smack lang naman. Nagulat ako sa ginawa niyang iyon pero kasabay ng pagkabog ng dibdib ko noon ay aminado na akong mahal ko na siya. Ang sumunod naming pagkikita ay noong isama naman niya ako sa apartment nila. Pero hanggang noong araw na iyon ay magaling pa rin ako sa pagtatago ng aking kapansanan. Mahusay ko itong tinatakpan ng aking panyo o bulsa ng aking damit. Hanggang sa noong araw ding iyon ay nagkwento siya ng tungkol sa isang aksidente noong siya'y bata pa na sumira sa balat niya sa likuran. Noon na rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat at ipakita sa kanya ang kapansanan ko. May takot akong nararamdaman noon, Papa Dudut, dahil baka ayawan niya ako. Pero nagkamali ako. Dahil noong makita niya ang tinatago kong kamay, ay hinawakan niya ito, sabay tingin ng diretsyo sa aking mga mata. At ang sabi niya, "Alam mo, walang taong perpekto sa mundo. Mahal kita at mamahalin kita, maging ano ka pa." Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay niyakap niya ako at sa yakap na iyon ay ramdam ko ang kapanatagan ng loob. Yung pakiramdam na safe ka at ramdam ko noon pa lang na kay Lindon ang tiwalang matagal ko nang hinahanap sa isang lalaki. Marami din namang dumaan sa buhay ko. Pero lahat sila ay hindi nagtagal dahil alam kong kahit itanggi nila ay hindi nila ako tunay natanggap dahil sa kapansanan ko. Alam kong hindi nila ako seseryosohin dahil may kapansanan ako. Alam ko yun at kahit itinatanim ko sa isipan ko na namumuhay ako na parang kagaya ng iba na walang kapansanan at nagawa ko naman, ay hindi ko pa rin matatalikuran ang katotohanang may diferensya talaga ako at nauunawaan ko ang mga lalaking dumaan sa buhay ko. O bakit hindi rin nila piniling magtagal? Na kapag magdi-decide akong makipaghiwalay sa kanila, maliban kay Georgie, ay gusto na rin talaga nila ng hiwalay. Yung tipong hindi nila ako ipaglalaban pa, yung pagmamahal nila sa akin. Bakit? Siyempre, dahil siguro, I don't really deserve na ipaglaban pa. Mabuting at hindi napuna sa isipan ko ang mga babala ng mama ko noon tungkol sa mga lalaki. Nagawa ko mag-ingat kaya't
wala naman sa mga lalaking dumaan sa buhay ko ang nakaisa sa akin. Ngunit noong dumating na sa buhay ko si Lyndon, napunas lahat ng pagdududa ko sa buhay dahil alam kong siya ang lalaking mapagkakatiwalaan. Tumitingala ako sa itaas sa pagpapasalamat dahil ibinigay niya sa akin ang isang kagaya ni Lyndon. Isang lalaking malinis at maayos sa halos lahat ng bagay at wala kahit na isang bisyo. Lihim ang pag-asam ko noon, Papa Dudut, na sana siya na talaga. May mga luhang umagos mula sa mga mata ko noong sa wakas ay magtapos na ako ng kolehiyo. Bumalik sa alaala ko ang mga paghihirap ng lola ko para mapagtapos lamang niya ako ng pag-aaral. Kapag nadidelay ang padala ng tito ko, ay kinakapalan ng lola ko ang kanyang mukha sa paglapit sa kapitbahay upang mangutang ng pera. Ang uncle ko naman ay sa akin ay nagagalit dahil daw nauubos ang pera ng lola ko dahil sa akin. Dahil sa kawalan ng mapapasukan na angkop sa tinapos kong kurso, ay nagtrabaho muna ako sa isang tindahan. Ito ay tindahan ng mga gamit sa bahay. Utensils, home decors, appliances, furnitures at kung ano-ano pa. Pero kaya ako napasok doon ay dahil kilala ng tita ko sa Paris ang may-ari. Noon kasi, Papa Dudut, ay muli ako nakadama ng pagdududa na matatanggap ako sa trabaho dahil sa kapansanan ko. Alam kong mamaliitin lamang ng kahit sinong boss ang kakayahan ko dahil sa kalagayan ko. Pero hindi ako sumuko, Papa Dudut, sa aking pangarap na maging broadcaster. Hanggang sa mapasyal ako sa isang radio station at kahit sandali ay nasubukan din nila ang kakayahan ko o talent ko. Dumating din ang pagkakataong nangangailangan sila ng DJ. November 25 noon, kaya kahit alanganin ay nag-apply ako. Nag-take ako ng exam na halos kalahating araw kong ibinuo dahil napakababa ng exam at ang hirap pa. Tinapos ko ang exam dahil nahihiya na ako. Kasi ilang oras na ako nag-e-exam pero talagang hindi ko sigurado kung papasa ako. Ang sabi ng manager, tatawagan na lamang daw ako kapag pumasa ako. At kapag pumasa ako, magti-training ako pero sa training ay hindi pa sigurado na matatanggap ako. Depende lang kung kakayanin ko ang training. Ibabasa raw nila lahat sa training ko at kapag pumasa ako sa training, saka pa lang nila masisiguro na tanggap ako. Wala akong ginawa noon, Papa Dudut, kundi ang magdasal at sa lakas ng dasal ko, pumasa po ako sa exam. Pero ito ang training. Simula pa lang ay parang gusto ko nang sumuko dahil 2 computer ang sabay mong aasikasuhin at mayroong pang console na mayroong 8 buttons at 8 slide na kailangan mong intindihin. Hindi ko alam noon kung paano ko yun gagawin dahil nga kung tutuusin ay iisa lang ang kamay ko. Gusto ko nang umiyak noon, lalo na't ang trainer ko ay hindi ko alam kung paano ko i-approach. Mukha kasing masungit at istrikto at parang hindi okay sa kanya ang nagkakamali. Alam kong gaya ng pakiramdam ko ay alam niyang hindi ko kakayanin ang training. Pero ang sabi niya, sa gabi na lang ako magti-training at hanggang madaling araw niya ako tuturuan. 2 lang kami at walang istorbong makakadistract sa aking training. Mahirap talaga ang training, Papa Dudut, pero matyaga ang trainer ko at talagang marami akong natutunan. Hindi lang sa kung paano gamitin ang mga equipments, kundi maging ang pagpapalakas ng loob ko. December 2, noong matapos ang training. Malakas ang kabog ng dibdib ko noong kausapin ako ng manager. Seryoso siya noon at parang gusto ko nang umiyak dahil alam kong hindi ko na sila na-satisfy sa mahigit 1 week kong training. At muntik na akong mapaiyak sa harap niya noong sabihin niyang, "Simonel, congrats, start ka na bukas."
Kung araw pa rin iyon, Papa Dudut, ay agad kong tinext si Lindon na ipinarating ko sa kanya ang magandang balita. Sumakay ako ng tricycle na umaagos ang luha ko dahil nagbalikan lahat ng alaala ko at kaapihan ko noong bata pa ako dahil sa kapansanan ko. Naalala kong lahat, lalo na ang pagkoro sa kanta ng pang-aasar sa akin ng mga kaeskwela ko sa eskwelahan. Pagdating ko sa bahay, abala si Lola sa paglilinis sa bahay. Hindi niya namalayang dumating ako. Nagulat pa siya noong bigla ko siyang yakapin habang umiiyak ako. Bakit? Anong nangyari? Tanong niyang alalang-alala. Noon ay tumawa na ako saka ibinalita na tanggap na ako sa pangarap kong trabaho. Natanggap po ako sa trabaho! Napaluha din si Lola sa kanya kumuling niyakap. Sa kanya sinabing, Ay, tama talaga, lolo mo. Suerte ka talaga, apo. Congratulations, ha? Suerte ka talaga. Kinabukasan noon, Papa Dudut, December 3, ay kinausap ako ng trainer ko for final guidance. Binantayan niya ako noong mag-duty na ako. Nasa kalahati pa lang ang pangalawang kanta ay nakadikit na ang isang kamay ko sa switch ng mikropono dahil baka hindi ko ito mapindot. Iyon ang opisyal na first day ko bilang isang ganap na DJ. At iyon ang unang pagkakataong marinig ang aking boses. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano ko i-express ang ligaya ko sa puso ko noong mga unang araw ko sa pagiging DJ sa probinsya. Dahil nasa estado pa rin noon ng maraming adjustment sa trabaho. Kasi naman kapag nakikinig lang ako ng radyo, parang ang dali-dali lang ang mag-DJ. Yun pala ay halos hindi ka natatayo sa upuan mo dahil baka sumablay ka. Gayon pa man, kahit madalas akong mapagalitan ay ayos lang dahil natututo naman ako at higit sa lahat ay proud ako dahil natupad ko ang pangarap ko. At isa pa, nariyan lagi si Lindon. Masaya kung saan ako masaya at laging nakasuporta sa akin. Engaged na kami ni Lindon pero talagang nakakonsentrate pa rin kami sa aming mga trabaho. Dahil ito naman ay paghahanda sa aming kinabukasan at magiging kinabukasan ng aming mga magiging anak. Sa ngayon ay ini-enjoy namin ang pagiging girlfriend-boyfriend sa aming mga trabaho. Ako talaga ay enjoy sa ginagawa ko at talagang ayos. Dahil ang mga katrabaho ko'y masarap kasama at ayos pa ang saya. Ako ang pinakabata, kaya marami talaga akong natututunan at nade-develop talaga ang talent ko sa broadcasting. Papa Dudut, ito po ang kwento ng buhay ko. At hangad ko na magsilbing inspirasyon ito sa mga taong may kulang o diferensyang pisikal kagaya ko. Huwag kayong magpapaapekto. Instead ay gamitin ninyo ang kakulangan ninyo o kapansanan ninyo bilang inspirasyon sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Nagmamahal, si Monel. Ayos mga kabarangay, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tumutok po sa ating palatuntunan ngayong araw na ito. Sa lahat po ng mga kabarangay po natin na nangangarap din na sana'y maabot nila ang kanilang pangarap. Tulad po ng ating kabarangay na si Simonel, I'm sure matutupad po ninyo ang inyong pangarap. Huwag lamang kayong tumigil sa pagkamit ng inyong ninanais sa buhay. Lagi nating iisipin na kung meron man tayong kakulangan sa ating buhay, ay pinapantayan naman niya ng pagmamahal at tinutumbasan naman niya ng isa pang regalo. Regalo na kailangan mong tuklasin at pagyamanin. Sa lahat po ng ating mga kabarangay na nagnanais pong magbigay ng liham kasaysayan sa ating palatuntunan, you can send your barangay love stories po sa ating programa sa pamamagitan po ng email bls971@yahoo.com o kaya naman po maaari po kayong mag-comment sa ating pong fanpage account sa ating pong Facebook, Barangay Love Stories.
Hanggang sa muli po, nakasama ninyo ang inyong tagapagsalaysay, ang inyo pong si Papa Dudot. Sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories.